to make an oil lamp. No? So, papakita ko sa inyo paano gumawa ng oil lamp. So, basically, you have 1, 2, 3, 4, 5 materials. So, meron kayong cup or mug na sturdy which you can hold. No? A posporo, cotton, old mantika, it can use a new mantika, whatever. Basta po, walang mga hibla-hibla ng manok, isda, tatalsik po yun. Anyway, tapos rock salt. Okay? So, all you have to do is put in the salt. Sorry kung medyo makalat. Sera siya. Okay. So, lagyan mo yan. The salt will serve as parang pang-hold nung ating wick. And the wick will be the cotton. Okay. So, lagay natin. Lagay mo yung old mantika. Bahala ka kung gusto mo olive oil, no? Sa lumang mantika. Ito siguro 1 taon na sa amin tong mantika na to. Naka-reserve na to pang mga brown out purposes. Anyway. So, tapos, yung cotton, pahabain mo siya in such a way na magmumukha siyang parang wick. Okay? And then, anyway, sige. Ilubog mo yung cotton doon sa sa oil. Okay? So yun ang purpose niyan. Medyo basahin mo ng konti. No? Basahin mo ng konti. Make sure that the oil will stand. Okay? Ayaw niya mag-stand anyway. So wala akong tissue. So sindihan mo na siya. In fairness, sasipag niya magsindi. And then, yan, medyo sa una, medyo matagal siya magsindi sa una. Pero pag nagsindi na siya, tuloy-tuloy na siya, promise. Okay, wait lang. Continue lang. Posporo pa rin talaga. So, yan. Sindihan mo yan. Pwede mo namang, depende naman sa pagkakasindi. Laki naman siya. Pwede mo palakihin yan. So, pwede rin po kayong gumamit ng posporo as parang wick niya. Okay? So, basically, depende yung apoy sa laki ng cotton mo. No? Gusto mo Dragon Ball yan. Bahala ka. Okay? Ayan, malaki na siya. So, tingin ko na yung light. Let's see. Yan. So, there's your oil lamp. So, basically, pag mamamatay lang yung apoy pag nauubos yung oil, and all you have to do is just refill the oil. Wag nyo na pong punuin, wag nyo pupunuin pa rin, ha? So, hindi nyo po ilulubog yung cotton. Ha? Pinakadulo, half lang po niya nakalubog sa oil. Okay? That's it. Thank you.